Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. And I'm Kuya Jun. Welcome po tayo sa ating online gospel sessions through Kuya Jun. So isang mapagpalang gabi sa inyo lahat, no? And time slot, no? Start tayo ngayon ng 9 p.m. para kasi ngayon po is di po tayo nakapag-live dahil sa kadahilan kabisihan. Pero this week, no? Dalawang topic ang pag-aaralan natin ngayon is about correction and training. So these two part of lesson, no, ang series na pinag-aaralan natin ngayon itong buwan na to is about biblical scripture. So ano yung pinaka-power, ano yung pinaka-principle, at ano yung biblical scripture na pinag-aaralan natin regarding sa apat na ito. Pero ang unang pinag-aaralan natin is about the teaching. So pag sinabi teaching, dapat yung heart natin puno-puno ng teaching. Mahirap mag-train, pero sabi nga, no, kapag natuto tayo sa mga bagay-bagay, is matiteach tayo, no? Mahirap intindihin, no? Kasi nga, ang mga taong natuturuan ng tama, sila yung mga taong disiplinado, no? Pangalawa yung rebuking. Paano natin masasabi yung rebuke, no? Hindi, kumbaga, lahat ng mga mali natin nire-rebuke natin, right? Lahat ng sakit, ng mga excuses, reclamadors, nire-rebuke natin lahat, no? Lahat ng yon, ang dami nating mga maling nagawa, kailangan natin tuldukan, no? Yan yung rebuking para sa atin, no? So yun yung po naka-purpose nito ng rebuking, no? Kaya mahirap tuldukan, pero kailangan natin gawin kasi siya ay kapag ang Holy Spirit na nagsabi, hindi natin yan. Kaya susundin talaga natin. So ang dalawang topic po natin na pag-aaralan ngayon sa part 3 at part 4 na purpose of biblical scripture. So, pupunta natin sa 2 Timothy 3:16 to 17. So, yan po yung pinag-aaralan natin ngayong buwan na to, no? Etong June. Kasi mahirap turuan yung may mga taong hindi marunong makinig. For example, pag halimbawa tinuturuan tayo maging mabuti, pero hindi naman natin nagagampanan ng tama. So, anong mangyayari sa atin kapag hindi na tayo natuto? Naninibago tayo, di ba? So, ang purpose nun, kaya may scripture, yun ay babasahin talaga natin. Hindi yan paspas-basa. Tindihan po natin. Ito yung ginagawa, hindi yung pinipilit. Tandaan natin yan, ano? So, kaya ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ba't nagkakaroon ng mga gera? Ba't nagkakaroon ng ganito? Ba't nagkakaroon ng mga patayan na nangyayari? Yung sinasabi kanina, ba't nagkakaroon ng mga shooting? Dahil sa mga hindi natuturuan. No? Ulitin ko po, no? Kapag tinetrain tayo ng Lord, kailangan natin makinig. Kasi kung tutusin, ang hirap na intindihin ng mga kabataan ngayon, lalo na sa panahon ngayon, daming adik. Alam niyo po yung adik? Yung addict sa online games. Ang addict ngayon sa mga iba't ibang mga laro, pero hindi sila addict kay Lord. Alam niyo ibig ko sabihin? Yung purpose nito, kaya tumatakbo tayo, kaya nagsiserve tayo sa Lord because of Him. It's not about sa pilitan to. Naiintindihan po natin, no? Malinaw sa atin sa sikat ng araw. Bakit ba kailangan natin mag-serve sa Lord? Hindi para maglaro, no? Hindi para, no? Kailangan intindihin natin ano yung kailangan natin patunayan dito para sa mga taong naglilingkod sa Lord, no? So, ang pag-aaralan natin ngayon, no, pupunta natin sa 2 Timothy 3:16-17. Ito po yung series natin sa buong buwan na to is about the all scripture is breathed, no? Pag-aaralan natin ngayon yung part 3 ng ating correction. No, ito ay masakit pero kailangan nating patunayan na nagbago talaga tayo. So, basahin natin. Sabay-sabay tayo mag-ano ng declaration, no? Explains that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, training, and righteousness, no? Ito masakit pero isa sa kailangan intindihin ng lahat. Sa Bible, hindi pwede tayong, no, intindihin lang natin kapag may gusto tayong diba? For example, no? Nakaintindi tayo ng Bible pero di mo naman nagagampanan yung tungkulin mo sa bahay.
No? Dito, tinuturuan tayo para yung scripture natin ma-develop sa atin. Di ba? Tinuturuan tayo, nire-rebuke tayo, tinatama tayo, at tinitrain para tayo matuto. Tama? Yon. Yan yung purpose ng career instruction. So, ang pag-aaral natin sa part 3 ng ating biblical scriptures is about power of correction. Ulitin ko ha. Ang purpose ng biblical scripture is to correct, to train, to teach, to rebuke. No, yun yung pag-aralan natin. So, ang pangatlo natin is correcting. Ito yung power of correction, no? Tulad ng sinabi ni Ate Mariel, no? Regarding sa ay tulad ng sinabi ni Kuya Jaira, mahirap mabago naman talaga ang Pilipinas kung hindi natin nagsisimula sa atin. No? Kasi kung tutusin, napakabigat ng responsibility sa atin eh. Diba? Kung mahal natin si Lord, ba't ba kailangan pa tayo itama? Samantala pinili ka ng Diyos, ikaw pa itama. No? Ikaw pa pwedeng itama. Diba? So pupunta tayo sa John 15:16. Bakit kailangan nating malaman yung pagtatama ni Lord? Dahil you did not choose me, but I have chose you and appointed you so that might go and bear fruit that will last. So that whatever you ask in my name, Father will give you. So pagpalayan natin pagkabasa. So magpray tayo. Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity na maibahagi nga po inyo pong mensahe ng mas malinaw, mas makabuluhan, Panginoon. Dahil sa kabila ngayon ng mga nangyayaring mga kaguluhan sa Pilipinas, ang Panginoon, may mas gaganda pa po kayo sa kanila. At mas gaganda, kundi ang inyo pong salita na magpapaganda sa kanila mga buhay. Bagamat nagkakagulo-gulo ang bayan na ito, naway kaya inyo pong gamitin niya inyong lingkod para ipaliwanag kung bakit kailangan maitama yung mga mali na nagawa. Para ito ba ay pagsisisi, para ito ay makita sa amin kung ano yung mga naging mali namin na kailangan namin itama sa buhay po namin. Lord, thank you dahil may mga ginagamit kayo para may maitama. Thank you, Lord. Thank you, Lord Spirit. Thank you, Jesus. Kundi dahil po sa inyo to, kundi dahil po sa inyo, walang maitatama, Panginoon. Kaya dito po sa live, makakaranas ng pagtatama na andang harapin para maging isang tunay na disipulo. Yung mga taong tapat at lingkod, sila yung mga taong gagamitin nyo po para iparanas yung makapangyarihan na yun po makapangyarihan mensahe na magbibigay sa kanila ng pagtatama at may tuwid yung kanilang mga pamuhay sa kanilang paglilingkod. Maging sa bahay na hindi sumusunod, naway itong mensahe na ito ay magmula po sa amin lahat. Salamat po. Ito po sa Panginoon Jesus. Amen. So ito, patok na patok to sa nangyayari ngayon. So yung mga pasaway, panoorin nyo to. Kasi ito, marahil sa iba, hindi nila naiintindihan yung tunay na pagtatama. Marahil, sa akin kasi mas masakit. So nakakaranas po ba tayo ng rejection pag sinasabihan tayo ng magulang natin? Ito lang tanong natin, no? Para sa lahat, no? Para sa mga taong nakaka-relate, nakakaranas po ba tayo na tinatamaan talaga tayo? No? Kahit masakit, no? Kaya ito talagang pag-aaralan na talaga natin ngayon. Kaya, ba't kailangan ko to i-preach? Ito, para sa lahat po ito, ha? Hindi po siya parang ano lang to. Ako lagi pinapatama. Hindi. Ito, preaching to na lahat ng mga nakikinig talaga dito na tinatamaan talaga para magbago. Tama? Ganon yung purpose ng teaching, rebuking, correcting, and training. Yan po yung part 3 ng pinag-aaralan natin ngayon. Is about correcting. Yan po yun. So kaya nga, bakit may mga taong gusto magpakamatay? Kasi hindi nila nagagampanan, may nakakalimutan sila. Ano yun? Magsimba. Number 1 na yan. Yung gawin yung pinapagawa ni Lord. No? Pangatlo, dahil di sumusunod sa magulang. No? Kasi pag alam mong paalala ng magulang, makinig talaga tayo. Kasi kung walang magulang, kung wala si Lord, walang ginagamit na magulang, paano tayo? Wala magsasabi sa atin na may mali tayo. Kasi mahal niya tayo, kaya niya ginagawa yun. Tama? Ganon ang purpose ng life ng pagtatama. Kasi
Kapag tinatama talaga tayo, ibig sabihin, mahal niya tayo. Mahal talaga tayo ng Lord. Tandaan niyo yan. Kasi hindi lahat magre-relate, mag-ano sa atin to. Kahit ako, naranas ng pagtatama. Pero kailangan talaga itama yung sarili talaga. Wala tayong magagawa kasi sabi, pilit na pilit kayo, tama yung pag-amali mo. Kasi pag nakikita tayo, sabi niyan, Christian ka pa naman, ganito yung turo mo. Christian ka pa naman, pero ikaw pa yung number 1 pasaway. Makaka-relate tayo ng ganon. Kasi bakit? Hindi tayo natuturuan ng gabay ng Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, no, ginagamit yung mga magulang natin, ginagamit yung pastor natin, ginagamit si cell leader, ginagamit yung nagtuturo dito sa live. Kapatid, para po sa inyo talaga to. No? Karamihan ngayon sa Senado, ang dami gulo-gulo ng buhay. No, tutusin niya. Ayaw magsabi ng mga masasakit na salita. Pero ganun talaga eh. Di natin maiwasan na iba, magmura. Alam ng bawal sa Diyos yun, mga ganun. Pero may mga tao talaga mumura talaga. Kasi mga gobyerno talaga, iba, matitigas talaga ang bungo. Kailan talaga tama talaga ito, toldoan talaga eh. Hindi yan kasi natuturuan ng tamang asal ng mga magulang nila noon. Kaya nagkakaganon sila. Kaya nag-iiba yung direction nila. Kaya maganda talaga, may magulang tayo in the spirit. Amen? Hindi lang sa physical na family, kundi sa personal relationship sa Panginoon. Tandaan natin yan. Lahat tinatama, pero kailangan ma-reflect sa atin yung pagtatama ng Diyos sa atin. Ganon ang purpose. Kasi tayo ay kaganda-ganda pinili kahit di man tayo karapat-dapat, diba? Dahil isa kang fruit ni Lord. I choose you and appointed you. Kasi mahal ka ng Diyos. Tandaan natin yan. So, ang introduction ko dito, the Bible provides clear instruction on correction, emphasizing that it should be rooted in love, no? With humility, no? Done in humility and aim of spiritual growth rather than punishment. It outlines both how to give correction and how to receive it graciously. So, this verse, no, makikita sa atin yung Bible na magre-reflect sa atin kung ano ba ang tama at mali. Kaya may Holy Spirit tayo eh. Patawarin niyo ko, pero isa lang masabi ko. Ginagamit ako ng Diyos para mag-speak sa inyo kung ano ba ang tama at kung ano yung mali. Kaya pag sinasabihan kayo, makinig din kayo. Kasi para sa inyo talaga to. Kasi walang ikapapahamak walang mapapahamak kung may makikinig man lang sa isang salita. Kundi ang salita ng Diyos. Kasama na yung salita ng Diyos sa magulang. No? Kasi pag tinatama tayo, bunga ng bunga nga. No? Kasi biblical siya, kapatid. Ulitin ko sa 2 Timothy 3:16. Paano kayo mananalo kung hindi kayo disiplina? Paano kayo mananalo kung hindi ka kinokorek? Ba? Purpose ng training siya. Masakit, pero totoo. Ganun po ang purpose ng Bible. Pero kung inulit natin yung mga mali natin, ang tawag dyan, TANGA. No? Delikado yan pag nasabi mo ng buo yan. Kaya ngayon, baguhin natin yung mindset natin. Kaya sabi nga, hindi mababago ang sarili natin ng harap-harapan lang yan. Mababago ang sarili natin kung kay Lord tayo mag-umpisang mag-surrender, mag-confess, mag-forgive, at syempre, magpatawad. Kasi ganyan tayo kamahal. Tandaan natin yan. Kung mahal natin ng Diyos, patunayan natin na mahal natin siya. Na hindi paloko-loko lang. Alam niyo yung paloko-loko lang. Hindi nakakapagbigay kaluguran sa Diyos yung mga ginagawa natin kung may mali tayo. Tandaan natin yan. Kung may tinatama ang Panginoon, kailangan natin mag-remind sa atin. Sabi sa Proverbs 3:11-12, remind believers not to despise the Lord's discipline. Because the Lord disciplines those He loves. No? Ito, madaling verse na to ha. Kasi ito ay nagdidisiplin sa atin na pagmamahal galing sa Panginoon. Kapatid, di ba naisip na
may isang taong nagdidisiplina sa'yo. May taong nagre-reflect na, nak, anak kita, pero hindi mo dapat gawin yan. Kasi lahat ng higante, tinutumba yan eh. Kung ginagawa natin kung ano yung nararapat na gawin. Ganon ang purpose ng pagtatama. Hindi pwede yung sarili lang iniisip natin. Kasi sa ginagawa ngayon ni Timothy, nakikinig sila sa instruction eh. Ganon din yung sila Solomon, pang matatalino yan. Diyan sila Abraham, isang matipunong lalaki na handa magpalingkod sa hindi. Pero yung sinasabi ni Lord na, ibigay mo sa akin ang iyong anak. I-offer mo sa akin yung iyong anak. Yun si Isaac, di ba? Hindi papatayin mo. Kundi, ibigay mo nga siya kay Lord. At gagamitin niya siya ni Lord para mag-serve siya sa iba. Ganun yung purpose ni Lord doon, talaga doon. No? Kaya, hindi mo gagawa ng masama ang anak mo, kundi turuan mo siya na maging mabuti sa Diyos. Turuan mo siya na mapapuri yan sa Diyos. Kaya tandaan niyo yan. Kapag ang taong nadidisiplina sa anak, makikita yung totoong pagkatao. Ganun po yun. Sabi nga, remind believers not to despise the Lord's discipline. Because the Lord disciplines those He loves. Sabi sa Hebrews 12:11, notes that, well, no, discipline seems pleasant at the time, but painful, it produces the harvest of righteousness later. No? Kasi syempre kapag tinatama tayo ni Lord, mararamdaman natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. At yung pagmamahal natin sa Holy Spirit na kinoconvict tayo, ay sense na nagre-reflect sa atin para baguhin ang buhay natin. Kaya naalala niyo yung encounter? Yung EGR na ginagawa ng EGR? Anong ginagawa ngayon ng EGR? Diba? Sinusurrender yung buhay natin sa cross. Ang ginagawa niya, ang simbolo ng corona, ito yung time na inanan natin yung isip natin. Sinusurrender natin lahat ng mga maling isip natin. Yung sinusurrender natin yung mga maling puso, mga maling emotional natin. Tinutusok yan, yung parang tupatuhog. Tapos yung iba, itong cross, ang symbolize niyan, mag-ano tayo sa Panginoon, parang sinusurrender natin yung sarili natin sa Kanya. Kasi, kapatid, kahit anong gawin natin, magpapako man tayo sa cross or hindi. No? Kahit magbuhat ka ng santo, yan mga yan, hindi natin yung madadala sa langit. Amen? Papurihan natin ng Diyos, masaya na siya doon. Amen po ba? Kasi, tinatama tayo para alam natin kung ano yung totoo at hindi. Ganon ang Bible. Hindi yung magbabasa ka lang Bible, trip-trip lang. Hindi pwede. Kasi ang Bible, kapag tinatama talaga tayo, kailangan tayo matuto makinig. Diba? Hindi tayo maging righteousness sa iba kung tayo mismo, hindi pa tayo righteousness. Tandaan natin yan. Amen? Kaya kapatid, paalala lang po. Kapag may taong sa iyo nagyaya sa simbahan, wag na wag nyo itong pakakawalan. Alam nyo bakit? Isa sa masasabi ko, bakit kayo niyayaya? Nililit kayo niyan sa tama. Nililit kayo paano kayo mag-grow sa Panginoon. Nililit kayo paano kayo mabago ng Diyos. Yan ang expected sa atin. Expected natin sa atin. Kasi gusto ng Lord baguhin buhay natin. Kasi yung iba, ang inisip natin, yung gobyerno walang pag-asa. Meron. Pero kung nananalangin tayo sa Panginoon at may gagamitin isang taong naglilingkod sa Diyos na tapat, na hindi sinungaling, magre-reflect sa atin yan na pagbabago talaga. Amo si Mayor Matro sa Tansa. Isa sa pinaka-the best, no? Isa yan sa may takot sa Diyos na naglilingkod sa Tansa. Ano nangyari? Lahat libre. Diba? Walang walang tawag dito, parang walang pag-aalilangan. Walang aalilangan sa paglilingkod yan sa bayan. Pero may takot siya sa Diyos, no? Ay, grabe yan, Lord. Talagang may ginagamit kayo talaga sa Tansa. Si Matro, di ba? Grabe, yan talaga yung heart ni Lord. Talagang napapa-amaze talaga ako kay si Mayor Matro. Kasi si Mayor Matro, isa na yan sa the best, the best talaga siya. Sabi ko, grabe, parang gusto kong tumira sa Tansa. O totoo silang, kung ako yung nakatira sa Tansa,
suportado talaga kay Mayor Matro. O ako lang Pero as in, ginamit siya ng Lord para makapag-serve sa iba. Kasi paano na ba mamalin yung paglilingkod niya kung di niya mahal ang Diyos? Ganyan ginagawa ni Matro, talagang para sa Lord yun. Ganyan. Lahat ng ginagawa ng isang mayor, ginagawa yan para sa Panginoon. Kaya dapat, bago kayo mamuno ng iba, kailangan sarili mo natin pamumunuan natin. Tusin kahit sa akin, hindi ako magiging presidente kung wala naglagay sa akin doon. Kung hindi ako ginamit ng Lord, sino magpipreach dito? Hindi ako perfect. Hindi ako masyadong perfecto sa mga ginagawa ko, pero ang isa lang ibig sabihin, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Tandaan niyo yan. Isa sa matitinding pagmamahal na binigay sa akin ng Diyos ay yung isang someone na may tulak ako sa encounter. Sa kanya pa rin ang papubig. Tama nangyari sa akin. Kung nga dati, ka-abnormal lang ko. Ngayon, ano nangyari? Noong time na nagdabog ako, may yumakap sa akin. Pero nangyari, ang dami na bago sa buhay ko. Ang dami ko na-realize na may mali ako sa part ko. Kasi pumapatol ako sa mga hindi ko kaano-ano. May ganun talaga ako. Pero ngayon, may kailangan akong dapat patunayan. Ano yung dapat kong patunayan? Itama yung mga pagkakamali ko nagawa. Ganun ang correction ng Lord. Kasi kapag nagmahal tayo, isipin natin, yung sarili muna natin. Kasi kung sa Diyos talaga nagpupuri tayo sa Panginoon, dapat sarili, natin. Kumbaga mamahal na natin. Pero dapat magpagamit tayo sa Diyos dahil may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Ganun talagang buhay. Kaya nade-declare tayo na may isang na may magi-speak sa live. Diba? Kasi bakit? Kung wala ang Diyos, paano tayo gagamitin ni Lord? Kung minsan, tayo pala pasimuno ng away, pasimuno ng bugbugan, pasimuno ng di mo alam. Patid, ngayon pa lang, nakikita sa atin yung pagbabago. Ngayon pa lang, magbago. Ngayon pa lang, ayusin natin ang buhay natin sa Panginoon. Magpaayos tayo. I-surrender natin lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa atin. Sipin nyo yun. No? Lahat ng ginagawa sa bansa natin. No? Pag-pray natin. Huwag nating i-bash-bash sa FB. No? May ginagawa ang Diyos sa buhay ng iba't sa bansang to. Pero magtiwala kayo, may ayusin ng Diyos. Walang peke pagdating sa Diyos. Ibang, binabash yung iba, ganyan-ganyan. Binabash na. Patid. Yung pambabash na yan, wala kang mapapala dyan. Alam mo bakit? Wala kang mapapala sa kakabash. Kasi kung tutusin, ang prayer, wag natin maliitin yan. Pag ang Diyos gumalaw, sabi ko sa inyo, sabi ni Lord sa inyo, mas matindi pa yung gagawin ng Diyos sa bansang yan. Kasi bakit? Kung mahal natin ng Diyos, dapat gagawin natin kung ano yung mas nararapat. Amen? So, babasahin natin sa Proverbs na paano tayo, ano yung purpose ng koreksyon? Kasi dito, makikita natin yung totoong pagmamahal natin binibigay sa Diyos. No? Yung purpose ng koreksyon, mahirap na itama kung may mali tayong nagawa. No? Sabi dito, sa how to correct others with love and humility. Pag nagko-correct tayo, isipin natin yung sarili natin muna bago tayo mag-correct. Kasi baka tayo naman ang tamaan, sabihin nila ng Christian ka po. Tapos pag ako pa sinisisi mo, pero pag sa'yo, ayaw mo. Ayaw mo baguhin sarili mo. Yan. May hinahanapan na mali, di ba? Sabi sa Matthew 18:15, no? Instructs on confronting a brother of sisters who sees privately. Go and point out their fault just between the two of you. Kapatid, privately, hindi publicly. Kasi pag publicly, maraming magbabackslide yan. Ako nagsabi sa inyo. No? Maraming magbabackslide yan kung publicly mo naman sinesermonan. Kasi nakikita, Christian pa naman to, naipagsapukan to. Di ba? Nakikita yan, di ba? Nagre-reflect sa atin yan kung gaano kakatigas ang bungo. Di ba? No? Dapat, pag tinatama tayo, mali yan. Isipin mo yung alam mo makakapagbigay sa'yo ng kaluguran sa Panginoon. Dapat, di mo dapat ginagawa. Kung hindi naman, di yun naman yan para kay Lord.
Dapat ngayon pa lang, tuldukan mo na yan. Kasi syempre, isipin nyo, yung private, yung private lang dapat kayo nagkakausap. Pag alam mong mali, wag niyong kukulitin. Wag kayong gagawa ng mali na ikasisira sa pagka-disciple ni Jesus. Tandaan nyo yan. Kasi maaari ngayon, may mga nasasaktan. Sipin natin kasi may mga first-timer na paparating. Kung sa'yo pala napapuntan first-timer, makikitaan talaga tayo. Kaya ngayon palang gabi na to, may isa sa inyo magbabago ng buhay. Magbabago sa atin ng buhay. Magbabago tayo kasi tayo nakikita ng mga role model, patutusin. No? Galatians 6:1. Advice that if someone is caught in the sin, those who are spiritual should restore that the person gently while waiting their own pride. Diba? Kasi lahat ng mali natin, kayang ayusin eh. Kung kaya naman patunayan na anak tayo ng Diyos, gawin na natin kung ano yung mas the best. Kasi mas matutuwa pa ang Diyos kapag ginagawa natin yung mga bagay na nararapat. Hindi sa pride mo. Hindi sa pride detergent. Ha? Hindi sana yan. Sabi nga sa sa 2 Timothy 4:2, encourage leaders to preach the word. To preach the word, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. So sabi ni Timothy yan kasi encourage nyo. Itong mga leaders masyadong nahirapan. Kaya sabi sa Ephesians 4:11, sinabi kanina, may mga apostles, teachers, pastors, leaders, lahat ng ginamit ni Lord, no? Hindi pwede na magpipreach ng gospel, fake news. Kailangan itatatag natin yung 2 Timothy 3:16. Ano yun? Yung teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Encourage. Huwag natin gawin yung mga bagay na sweet coat na pang matamis kasi hindi yan mababago ang buhay. Dahil nyo, ang totoong scripture, may makikitaan talaga tayo ng pagbabago. Ganon ang purpose na inalo sa Lord. Kaya kung may babaguhin tayo, kailangan makikitaan natin kung ano yung dapat, kung ano yung makakabunga sa atin. Kung gusto maging fruitful, kailangan ma-encourage natin. Mahalin natin yung leader na nagsabi sa atin na mali. Tandaan natin. Makikitaan talaga tayo kung ano yung totoong pagkatao natin eh. How to receive correction with wisdom. Ito, kakaiba to. Bakit to tinuturo ni kay Virgin to? Kasi, tutusin kasi, paano ba natin may receive yung correction? Kung di ka nag-surrender ka, Lord, malamang hindi mo matatanggap to. Diba? With wisdom kasi siya eh. Diba? Sabi sa Proverbs 9:8, contrast the scoffer with the wise. Do not mock a mocker, and he will hate you. Rebuke the wise man, and he will love you. Ito, revelation to para sa lahat. Kasi syempre, marami talaga tayo aayusin talaga, tutusin. Sarili natin, ganun. Kaya sabi nga kanina, hindi mababago ang Pilipinas kung hindi nagre-reflect sa sarili natin. Bakit? Syempre, isipin natin. Isa, sabihin sa katabi, pare, amoy putok ka, ikaw ba naligo? Sasabihin yan. Kung nga, di naliligo, ganyan pa. Di ba? Pride yun. Diba? Pride. Ginagawa mo. Grabe naman yun. Parang yung katabi mo lang first timer, yung ikaw, so, alam mo na sa sarili mo, di ka pa naligo. Diba? Sakit naman. Pero totoo, as an reality, maraming may tatama talagang pagkakamali talaga natin. Pero kailangan natin baguhin talaga sa sarili natin bago tayo mag-discipline sa iba. Kasi syempre, tayong patatamaan talaga wala tayong magagawa, di ba? Kaya nga, may time na, example lang yung sinabi ko may putok ka, pero tatama sa'yo, bakit ikaw nga may putok di ba? Ganyan sample ko yun. Pero, eto nga kapatid, tinatama tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Isipin natin na may pagtatama talaga tayong aayusin talaga sa atin. Kasi, kapag yung wise man nakapagsabi sa'yo, pre, mali ang ginagawa mo. Dapat ito ayusin mo. Ito baguhin mo sarili mo. Magpasalamat ka dahil meron ganun. Kasi syempre mahal ka ng Diyos eh. Kung mahal ka ng Diyos, dapat magpasalamat ka sa mga taong leaders na nakakasakupan sa'yo. Kasi yun ang mas nararapat.
Tandaan natin yan. Kasi mahal natin ng Diyos, mahal natin dapat yung mga taong mapagkakatiwalaan ng Diyos. Tandaan natin yan. Sabi sa Proverbs 13:18, states that whoever ignores discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Patid, pinaka-common talaga tong discipline. Kapag wala tayong disiplina sa sarili natin, ang mangyayari, lalo na sa pamilya natin, wala kang disiplina, hindi ka na marunong maghugas, hindi ka na marunong tumulong sa, kahit ba nag-aral ka eh, di ba? Kahit ba nag-aral ka eh, kailangan mo pa rin balansehin yung pagtulong sa magulang, balansehin yung gawain sa bahay, at yung gawain sa school dapat balanse, no? Lalo na sa pagtatrabaho, balanse dapat. Ako nga, nung day off ako, naglaba ako eh. Ako nga, nung day off ako, nagugas ako plato kahit iba, nag-aaral, no? Ginagawa ko, BJ, magugas ka na. Talagang kumukusa ako eh. Paputol-putol nga lang, pero pinipilit kong na matapos. Kasi gusto ko matapos na hindi sinasabihan. Mga ganun. Pero kailangan, kaya pasalamat tayo kapag talaga tayo nagugas ng plato, isa yan sa magpapasaya sa magulang. Kahit simple paghugas ng plato, magpasalamat tayo ay araw-araw tayo kumakain. Ilang beses tayong kumakain sa isang araw? Sipin natin, no? Ilang beses tayo kumakain sa isang araw? Minsan nga may merienda pa nga eh. Minsan nga may isa pang pasada pang kain eh. Pero hindi pa naman nagugas ng plato, di ba? Kapatid, tinatama tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Kapag ini-ignore mo yung discipline, ang mangyayari, gutom. Minsan mahiya ka kasi tinatama ka. Ang pagtatama, ino-honor yan. Pinagsasalamatan yan. Kasi ikaw yung magre-reflect sa sarili mo kung like yung kay Pastor J. No? Sample natin si Pastor J, nag-discipline sa akin, may jowa ko. Eh di naman pala ni Lord yun. Tapos ma-realize mo, yung partner mo nagmumura, nagiinom ng alak. Di mo pa ba hiwalayin yan? Kasi hindi naman will ni Lord yung ginagawa, di ba? Tama nangyari. Ba? Nag-follow up pa sa akin. Nag-inom kami ng mga friends ko. Ano ininom nyo? Alak. Ha? Akala ko ba bawal yan? Ba't nag-inom ka? Diba? Sinasabihan ko pero ayaw pa rin makinig. Ito ang reality sa mga taong naglilingkod. Ang totoong naglilingkod, hindi dapat tumahawak ng mga makamundong bagay. Ano ibig ko sabihin? Yung mga bisyo, yung mga online games, huwag kayong papasok. Hindi pwedeng pumasok yung buhay sa makamundo kung hindi nyo inuna ang Diyos. Tandaan natin yan. Sabi nga sa Matthew 6:33, wala dyan, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. No? Kapag makamundo inintindi natin, para tayo nagiging tanga sa paningin ng Diyos. Tandaan natin yan. No? Ecclesiastes 7:5. Ito, mas matindi yung patama na ito. No? Kasi ito, mas patama-tama to para sa ating lahat. No? Kasi kung hindi natin nare-reflect sa atin, maninibago talaga tayo. Points out that it is better to heed the rebuke of wise person than to listen the song of fools. If you're looking for verses about specific situation, such as parenting, church leadership, and dealing with the conflict, let me know. I can narrow those scriptures to you. No? Eto, di kasama siya. Nasa pagtatama talaga yan eh. No? Tutusin, mas marunong ka dapat makinig kung ano kasi nare-rebuke lahat ng mali mo. Magpasalamat ka. Kasi ganun ka kamahal na sa leader mo. Gaano ka man, kamahal-mahal, pero isipin mo, may mga tao pa rin nagmamahal sa'yo. Isipin nyo yun. Gaano ka-develop yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kasi nakikita sa atin yung reflection sa atin. Isipin nyo lahat yan nare-reflect sa atin bilang pagtatama. Kasi sabi nga sa Proverbs 14:25, no? Sabi dito, a truthful witness saves lives, but a false witness is deceitful. Dito, makikita natin yung totoong witness. No?
ay nakakapagligtas siya ng buhay. Kaya kung matamis-tamis yung mga verses na pinapana natin, no? Huwag tayo doon kasi parang false witness na yun eh. Kaya pag magte-testimony tayo, ito isipin natin sa mga nag-encounter na, no? Paalala lang po. Ang pag-encounter kay Lord ay hindi madali. Pero, huwag tayo magte-testimony ng sobrang mali. Bakit? Kasi magre-reflect sa atin. Baka sabihin, mali yung inisip natin. Ito yon, itong technique. Ang testimony ay isa nakakapagpag-glorify sa Panginoon. Ito ang reality. Kasi, tututusin kasi, maraming nagre-reflect sa atin kapag tayo tinatama ng Panginoon. Kasi ganun tayo kamahal. Kapag na-encounter natin si Jesus, no, ang totoong patotoo nito ay isa sa buhay na makakapagpatama sa atin. Like yung Bible, no? Sa akin, ang testimony ko ay nakakuha po ko lisensya. Student license po as noong Thursday nakakuha po lisensya. Medyo may kamahalan nga lang, nasa 3,500 yung nakuha kong lisensya. Pero bakit walang-wala akong pera? Pero yung ginamit ko is for useful and purposes. Kasi nakakapag-glorify talaga sa Lord. Kapag legal. Kapag siya illegal, ang ginagawa ko dyan, kumuha na ako na legal. Kasi di naman pwede akong mag-drive ng illegal, di ba? Baka makulong, di ba? Ganon yun eh. Pero, thank you kay God kasi kahit walang-wala akong pera, at least nakapag-glorify naman kay Lord. Kahit paano, legal yung pamamaraan na ginagawa ko. Paano? Kahit man napakahirap man ang gastos, nasa 3,500 ang gastos ko sa lisensya. Napakahirap, sabi nga sa akin ng teaching. Boss, balik ka ng August 6 kasi, tawag dito? Para ang idadrive mo, truck, van, o di kayo mga 4 wheels, no? Grabe si Lord, no? Nakakapagbigay ng patama talaga sa akin si Lord. Kaya, kapag hindi ako kumukuha lisensya, magiging illegal yung galaw ko. Yan sabi ni mama at papa. Kasi ganun kamahal sa akin yung mama at papa ko. Kasi tinuturuan ako paano may tama sarili ko sa pagdadrive. Kasi sabi niya, kaskasero pala ako. Kabangga ako, siyempre. Kaya may napagsabi sa akin na mali. Thank you kasi kung walang pagkakamali sa buhay ko, kung hindi na itatama mali ko, baka mamaya, mali na naman galaw ko. Ganun yung ginagawa ng akin. Kaya thankful sa mga taga-Wawaon, no? Kasi dahil sa sobrang tinatama yung pagkakamali ko, binigyan sila tubig. Pero nagbayad naman sa akin, di ba? Kaya thankful kung wala sila, hindi ako nakakapaglingkod sa Panginoon. Kaya dapat matuto tayong tumunaw na pagkakamali. Kapag sinabing mali, mali na. Huwag natin ipipilit pa, huwag natin ipilit pa na mali. Pag mali na. Huwag nang natin balikan yan. Kasi masakit tanggapin, talagang babaguhin talaga sarili natin with love. Like yung nangyari sa akin noon, nasemplang ako nang walang dahilan. Basta-basta ka lang marurot ng bike. Nangyari sa tramo, nasemplang ako. Nangyari, bali-bali buto ko. Nangyari, ilang taon na ako na-aksidente sa bike. Pero, nangyari, yung aksidente ko sa bike, matututo ko yan pag ako na talaga nagmotor eh. Mas malala motor. Pag malala motor, pag nabalian ka ng buto, delikado yun. Kaya nga kailangan nating magpatama talaga. Mahirap itamang mali kung hindi natin na ibabago ang buhay natin. Tandaan natin yan. Kasi mahal natin ng Diyos, gawin natin mas better. No? Kasi ang hirap itama, sa totoo lang. And testimony ko, Lord, thankful kasi legal yung galaw ko talaga. Kapag mali talaga ang legal na galaw ko, ang tendency nangyayari, naging illegal. Nagiging abnormal yung galaw ko. Ganun yung ginagawa ko. Pero thank God kasi ako, nag-serve pa kahit nag-day off ako kanina, nag-serve pa rin ako through encounter kanina. Kaya, sobrang blessed ako kasi nagagamit kong HM skills ko sa, nagagamit kong hospitality management ko dito sa church. Nakapag-serve ako ng food, kahit mabigat yung daladalawang kaldero, nakapag-ugas ako plato, yan lagi yung galaw ko. Pero thank God kasi kahit paano, nabusog man sila sa napakaraming kanin. Diba? Ang daming kanin. Sabi ko, ano ba to? Iuwi ko ba tong kanin? Mapaisip kasi ako kasi yung reality talaga ng heart ko, makapag-serve man lang sa Lord. Kasi yun yung
Yun yung fruitful na ginagawa sa akin ni Lord through encounter. Kaya successful ang encounter sa akin kasi kung walang encounter, paano ba mabubuhay kung walang presence ni Lord? Kaya ako nauna ako, sabi ko. Kahit wala cell group, nakapag-serve pa rin ako kahit sa iba. Kahit sa ganong pamamaraan. Kasi hindi ako pwedeng sarili lang inisip. Trabaho, mag-serve ka naman sa Lord kahit papaano. Isipin mo, makapagbigay talagang lugod sa Panginoon kung masaya ang ginagawa natin sa buhay natin. No? Ay, ganun yung mga heart na handang tanggapin. May kailangan tayong baguhin, may kailangan tayong ayusin. No? Whoever spares the rod helps their children, but one who loves their children is careful to discipline them. The righteous eat the heart's content, but the stomach of the weak goes hungry. Patid, kung walang kukusa, no, kapag inutusan tayo, kumusa tayo. Kaya number 1 na matatag natin ngayon sa correction, obedience. Kapag alam nating mali ang takbo natin, ang nangyayari, ino-open tayo ng iba. Ganun po yun. Number 1 talaga, kailangan nating be thankful sa mga mali na gawa. Nare-rebuke tayo sa mga mali natin. Pangalawa, kailangan nating sumunod. Ituldok yung mga maling bagay, confess mo, at pangalawa, sumunod ka. Obey God's plan. Pangalawa yon. At yung pangatlo, ang kailangan natin matuldukan, pangatlo, is patunayan mo na ikaw ay binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya. Pangatlo, yun yung pinaka time first na ginagawa natin sa buhay natin. Tatlo yon. Una sa lahat, rebuke. Lahat ng kasalanan, alisin mo yan. Sa harapan mo, alisin mo yan. Yung mga tukso, alisin mo yan. Yung mga laro, alisin mo yan. Kaya ako, pag nagkakaroon ng piyesta, umalis ako sa amin. Kasi para makatulong ako through encounter. Talagang kay Lord talaga yung glory talaga. Kasi pag ganyan mayingi sa amin, talaga di ako makakakilos talaga. Sa totoo lang. Di ako makapaglaba. Kaya yung ginagawa ko, nagpapalaba na lang ako di ba? Yari. Di pag nagkaroon ng karakol, alis na ako. Kahit umulan, umalis ako kasi may bisita mama ko. Pero umalis ako kasi, may encounter talaga na ginagawa sa akin si Lord. Kasi kailangan ko talaga makatulong through encounter nang walang sapilitan. Kaya kung kay Lord talaga ako pasalamat tayo kay Lord kasi ganun tayo kauhaw sa Panginoon. Kaya tayo tinatama. Ngayon, mag-serve tayo sa Lord nang walang galit. Yun yung number 1 natin. Wala tayo dapat galit sa buhay natin pag nag-serve sa Lord. Pangalawa, kapag tinatama tayo na leader, gawin mo. Hindi puro reklamo. No? Kasi mahal natin ng Diyos, you need to discipline. Huwag tayo masa sa gobyerno. Ginagawa sa gobyerno kasi ikaw muna, kapatid. Ikaw muna. Huwag mo yung gobyerno. Kasi wala namang kinalaman sa yung gobyerno. Ikaw lang naman gumagawa ng mga maling nagawa mo. Huwag mo sasabihin na ganyan. Kasi ganito. Hindi. Huwag mo sisisi sa gobyerno lahat na nangyari. Kasi tayo naman magre-reflect niyan kapag mali na gawa natin. Talagang tayo magdidisiplin talaga sa atin. Kaya tandaan natin, kapag mahal natin, kapag pinili ka ng Diyos na maging sang-alagad niya, kailangan number 1, iiwan mo muna yung sarili mo. Pangalawa, tumalikod ka sa kasalanan, bumalik ka sa Diyos. Parang repentance na yung ginawa mo. Amen? Ito yung pang-apat na series na pag-aaralan natin. Ito, pinaka-common sa lahat yung training in righteousness, no? I hope maganda-ganda yung topic natin sa correction. Pangalawa, yung pag-aaralan natin is training. Ang pangalawang topic natin is about training in righteousness or in yung power of correction. Yung unang topic natin is the power of correction. Sa conclusion, bago tayo magpatuloy sa isa pang topic, kasi dalawang topic tayo ngayon for today's night. Mahirap matuto kung di naman na tayo natututo. Sabi ng mama ko, mahirap matutunan yung mga dapat na kailangan pang matutunan. Sa encounter, may kailangan ako dapat matutunan. Ano yun? Yung kailangan matutunan is yung pagtatama sa akin ni Lord. Wala tayong magagawa kasi tusin ako, natama din ako ng may mga sabi sa akin na Pero okay lang kasi siguro
Lord, will niyo pa ba ako mag-EPSA? Kasi kung will ni Lord, kasi kung hindi will ni Lord, susunod ko yun. Pag hindi will ni Lord, di ako makukulit. Kasi ayaw ni Lord na makulit. Di ba? Lord, will na ba ako magtrabaho? Ganun. Di ko pa naman isip na magkatrabaho kasi di ko hinihingi yung magkatrabaho. Kasi, tutusin, kapag di will ni Lord, di ako makukulit. Sumusod lang talaga ako. Lord, kung ano yung gusto niyo, kayo po. Paano niyo pong gagawin sa buhay ko, kayo po. Basta susunod lang po ako. Kung hindi po kaloban niyo, di ako gagawa ng bagay na hindi makakalugod sa inyo. Ganun lang iniisip kong prayer. Ganun yung prayer ko. Pero kung mali naman yung ginagawa ko, kailangan ko talaga ayusin. Kasi nakikita ako ni Arvin. Si Arvin kasi isa number 1 na nakikita ako ng mali. Kaya sorry kay Arvin kasi kapag may mali ako nagawa, humingi ng patawad kay Lord. Lord, sorry kung may nasabi ako sa taong to. Kasi gaano man ka-faithful ako sa kaibigan ko. Talagang hinahanap ako ni Pastor D. Sabi sa akin, Pastor D, Berjun, hinahanap ka ni Arvin. Nasaan ka? Tapos, tama yung pagkakasabi sa akin. Berjun, nasaan ka? Ba't di ka nasimba? Sabi sa akin. Pasensya na, boss. Nasa 13 kasi ako eh. Church anniversary din. Ganun ba? Naintindihan ni Arvin. Si Pastor J pala hinahanap ako. Sabi ko, Lord, thank you kasi may kusang naiyak para makapagsimba. Di ba? Disciple ko yun dati, pero sabi ko nga, Lord, thank you kasi kundi dahil kay Lord, walang magkukusa. Pero di ko po pinagpipray yun, kumukusa na siya magsimba. Kasi gusto ni Lord bumalik eh. Nung niyaya ko sa cell group nung nakarang linggo, anong nangyari? Kumukusa na siya, kumakapal na mukha. Pagpunta sa cell group, sabi ko, Arvin, bakit? Tara, kain tayo. Cell group tayo, sa amin ka na kumain para di ka na uwi. Di ba? Nakakatulong yung encouragement. No? Kahit minsan may paloko-loko na nangyayari sa buhay. Kahit ako, ganun din ako eh. Nare-reflect sa akin yung paloko-loko version. Pero kapag niyayaya ko kay Lord, busog siya sa presence ni Lord. Nakikita yung, ubaga nakapagbigay siya ng testimony sa kanya. Yung dati, nalulun siya sa ganto, lumayas siya sa magulang niya, sa poder na magulang niya. Nangyari, di ko naaksayahin to nung naglingkod ako sa Panginoon. Di ba? Nakakatuwa man isipin, no? Pero grateful ako sa life ni Arvin kasi, kumbaga kusa siyang bumabalik. Yung dati nag-undercover siya, ngayon kusa siyang bumabalik. Hindi yan, hindi expected. Kasi, disciple ko dati yan eh. Pero, malalaman ko lang na may bumabalik. Niyaya ko lang sa cell group, anong nangyari? Bumalik. Sabi ko, hinanap ako eh. Nasaan si Berjun? Hinanap ako eh. Hanap sa akin. Sabi ko, eto, ganto. Di ba? Tonto ako kasi, I'm grateful sa mga taong nagmamahal. Talaga hinahanap ako. Hinanap yung presence ni Lord, hindi sa akin. Kasi gusto ko ibalik siya sa Lord eh. Di ba? Yung gusto ko talaga kay Lord. Yung may bumabalik talaga. Gusto ko bukas, naway bumalik siya eh. Yung pinagpipray ko, Lord, sana may bumalik. Kasi ganun talaga ang Lord eh. Kung mahal natin si Lord, patunayan natin na mahal na tayo. Pero kailangan, tuldukan natin yung mga mali nating nagawa. No? Tuldukan natin. Kasi, sisi ka na sisi sa Pilipinas, pero may nakakalimutan ka palang baguhin. Nakakalimutan pala magbasa ng Bible. Nakakalimutan pala mag-devotion. Nakakalimutan magkaroon ng personal relationship with God. Nakalimutan mo mag-Sunday sales para bukas. Sisimba ka na nga lang dahil pang reklamo, di ba? Hindi ganon. Kasi, syempre, kung tinatamatay ni Lord, mahal niya tayo, kailangan mo sundin, magkukusa ka talaga. Hindi yung, Lord, di mo na magsisimba ha. Kasi ganyan, marami yung gagawin. Hindi ganun. Baguhin mo muna sarili mo bago mo sisihin ang Pilipinas. Tayo magre-reflect niyan kapag tayo may mali. Kapag may tama tayo, panindigan talaga natin. Kapag may mali sa'yo at sisisi mo Pilipinas, yan ang mong gagawin. Yung magkakaroon ka ng mga public apology, no? Hindi dapat ganun. No? So, may isa pa tayong topic, no? Pag-aralan natin yan is
the power of training in righteousness. Una is correction. Pangalawa, ito na yung panghuli, training in righteousness. So, pag-aaralan natin yung ating verse, no? Ito mas matindi pa sa verse ng part 4. Ito ay about siya sa ating pag-aaralan, no? Sabi sa 2 Timothy 3:16, 17, so, ang nakalagay po dito is, all scripture is God-breathed and is used for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Kapatid, pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng mensahe. Itong dalawang topic na to, isa yan major. Bakit major to kay Berjon? Kasi sa 4 na series na pinag-aaralan natin ngayong buwan na to, mas matindi pa yung ituturo ko dito. Ano yung tuturo ko susunod? The life and works of Jesus. Next year, next month, pag-aaralan natin to. Paano natin may sasabuhay ang life and works of Jesus? Imbes na si Rizal, ang bida. Diba? Ganun yung purpose ng natin yung galaw ng topic natin for next month. Kasi, eto, tinatapos ko na tong series na to this June kasi sa bagong series, pag-aaralan natin yung mga talambuhay ni Jesus. Hindi na si Rizal. Kasi si Rizal, ang galaw ng Rizal, iba di ba? Kung si Jesus, kakaiba gumalaw to May miracle, may power, may provision, di ba? Yung ginagawa ni Jesus, mas kakaiba yon, di ba? So dito, pag-aaralan natin yung training. Hindi pwedeng magko-correct tayo, walang training, di ba? Kasi syempre, shoutout sa Boss Steven. Siya yung leader kong sobrang supportive. Kasi dito, kailangan may magte-train talaga ng speak out. Kasi, kung wala si Lord, ang purpose na nangyayari sa mundo, iba na. Subscribe kayo kay Boss B. So, shout out sa ating leader. So, siya yung nagli-lead sa akin. Boss B. Mag-subscribe kayo sa kanya. So, the best to, ang leader ko. Sa kanya. Kasi ito, 1 viewers, oh. 1 viewers, oh. 1 viewers. 1 viewers. Viewers yan, viewers. Viewers. Uy, meron ka ng 2 viewers, oh. So, hello, God guys. bless. What's up, guys? So, Keep watching. Keep watching. Yan yung pinaka-purpose bakit ako nagla-live. Is not about myself, is about growing Jesus. Kasi ang training sa buhay natin, kapag tayo nagtitrain, like sa mga ang ina-encourage ko sa mga kapag nag-aral kayo ng mga college, kailangan may training yan, di ba? Hindi basta-basta kayo magpapasok ng college nang walang training. Hindi kayo papasok ng college kung walang requirements. You know why? Ako, sa totoo lang, nag-aral ako sa SICAT before 2021. Ang ginawa ko nung April ay nag-register muna ako bago sumabak. Kasi, tutusin pandemic, naka-face mask ako noon. Hindi ko nakikita yung mukha ko sa FB. Nakikita ka lang ako pag nasa bahay lang ako, di ba? Kaya ginagawa sa bahay. So, ang purpose noon, bakit kailangan mag-aral? No? Kaya Berjo, ano bang lifestyle mo? Ano bang secret mo? Bakit kailangan ko pala talaga mag-aral? Para may train ko sarili ko na nagagamit ko na pala tong course ko. Kung hindi pa, pag-aaralan ko pa tong college. Kasi ang college life, mas matindi yung haharapin sa training ground. First year, itong unang ko first year, nakapasa ako sa college. Unang sabak sa akin ay interview. Grabe, interview. Wala. Kaya Berjun, sa panahon nung eto ngayon, sa panahon ngayon, walang interview. Pinapa-exam kami, bagsak kami. Grabe naman. Diniklar mo agad na bagsak, di pa nga kayo nakakita yung listahan, di ba? Anong nangyari? Bakit may mga pumapasok kahit di pasado? Kasi favor ng Lord yun Iba nga, nag-exam. No? Pinakarinig ko testimony sa 13. Iba nag-exam, tutulog lang. Agawa, no? Yung isang host ng taga-13, shoutout sa'yo, no? Isa, taga-host ng 13. Nagre-review siya, no? Habang nagre-review, nung time na nag-exam na siya, grabe. Walang nakakatulog yun, pero grabe. Habang nagsasagot siya, nakapasa sa exam, grabe. Nag-pray. Isa naman, habang nag-exam, kumanta na, I trust in God, di ba ba, ganun. Isang testimony, nakatulog, pero nung, Lord, kayo na po bahala. Si Lord na talaga bahala sa exam, talagang, grabe, pag after 1 month,
Grabe, nagugulat sa testimony niya. Sabi ko, Lord, grabe, amaze. Kasi, ang testimony sa 13, yung isang kapatiran sa 13, babae ito, nag-testimony. Medyo kakaiba talaga, nakaka-amaze talaga to para sa akin. Kasi, para kay Lord talaga yung papuri. Kasi, one day, time na yan, nakapasa siya sa exam. Ngayon, malayan. Tulog lang pala ang galaw niya, pero nakakapasa sa exam. Grabe si Lord, no? Pero unexpected na nangyayari. Unexpected yung nangyayari kasi, yung time na ginawa mo, pero nakakatulog ka lang, pero pagtingin mo, nakapasa ka. Okay? Kasi mahal natin ang Diyos eh. Nakakapasa ka. Pero grabe, pero if you want love God, you need to love people. Okay? Kinausap na ako ni Pastoraan. Sarado ko daw yung gate. Okay po. Okay. So, yun yung purpose nito. Bakit kailangan natin matrain in righteousness sa katuwiran ng Diyos? Hindi porket na tinatama tayo, doon pa kayo mapipikon. Maraming ganon. Sa akin, pag takot din ng tama, binabato ko ng tsoka. Ay ko, ba't yun? Binabato mo ng tsoka? Oo, gano'n mo, ganyan. Hoy! Diba? Pag tinatama tayo, magagalit ka. Kapatid, mag-ayos-ayos tayo. Di na tayo isip bata. Amen? Diba? Kasi syempre isipin mo yon, no? If you want love God, no? Kailangan may makikita talaga tayo sa buhay ng buhay natin. Sa totoo lang, nag-train talaga ako. Noong time na nakakagulat, nung nakapasa ako sa exam, sabi si Lord, nakakabahan ako. Nakapasa ako sa exam na 3-3-3-3, di ba? Pasado ako, grabe si Lord. Sabi ka, mapapa-unexpected yung nangyayari sa buhay ko. Grabe. Lord, thank you kasi kundi dahil kay Lord, hindi ako papasa. Ganon kasi. Nangyari, first year pa lang, ako tinurong presidente. Kaya Berjun, bakit? Ba't ako naging presidente? Lord, bakit ako naging president? Di pa ako ready. Sabi sa akin ni Sir Ryan, ikaw ba ready na? Sir, nandiyan na po yan eh. Will ni Lord, dyan na ako eh. Naging presidente ako in 4 years. Maraming mga nag-comment sa akin. Mga pangit. Pero sa una lang yun, may mga nambuli sa akin. Pero, time na namuno ko, hindi ko sinabi sa kanila yung mga totoong gagawin. Ako sobrang higpit na president. Bawal mag-inom ng alak, no? Ako sobrang higpit dati, pero ngayon, grabe. Nung surrender ko na yung sarili ko kay Lord, parang ayoko na. Di ba? Parang sa 4 na taon ko magiging presidente, napakahirap talaga sa totoo lang. Pero nung tinatrain ako ni Lord, grabe. Talaga napapasabak talaga ako sa gera. Ba? Kaya sa akin, talagang Lord, thank you dahil, time na nagsisimba ako kay Lord, hindi pa rin ako nalis kasi 3rd year pa lang talagang ginigigilan ko na maglingkod. Kasi 3rd year pa lang, talagang grabe. Pagpasok ng 4th year ang schedule ko, sabi. Grabe yung schedule ko. Tapos ako pa nagtuturo ng mga bakante. Teacher. Ako pa naghahanap ng bakanting teacher. Kasi gusto na may magtuturo. Wala nagtuturo sa contemporary word. Wala nagtuturo sa Rizal. Yari. Guys, waiting. Maghihintay tayo. Guys, waiting kasi ganito. Guys, waiting. No? Guys, waiting. Hanapan natin ng teacher. Ako pa yung nagturo. Ako pa nagano sa teacher ha. Ako pa naghanap. Kasi, tusin niya. Ako yung nagturo bilang president. Ito, teacher natin, guys. Pag-aralan natin to. No? Ang nangyari, nahanap ko yung teacher sa contemporary. Ang Rizal, wala pa. Bago mag-exam, naghanap ako ng teacher. Sabi, ma'am, sino po teacher sa Rizal? Ma'am Judith Valenzuela. Hanapin niyo to sa FB. Diba? Yeah, grabe oh. Talagang kinamusta ako. Hello, okay naman ako. So, grabe si Lord. Talagang,
Hinanap ako ng clue, makahanap man lang ng isang professional na magtuturo sa Rizal. Ayun, bago-bagong pa lamang pala, dalaga pala. Pero I'm glad to see you kasi I'm glad to see the Prof of Rizal kasi maraming ako natutunan kay Rizal kahit kapiranggot lang kami magkita. No? Kung may tatanong ko doon, Ma'am, may babae po ba si Rizal? Ang ganun. So, nakakatawa yung mga ganun tanong. Pero, nung time na napag-aralan ko yung Rizal, talagang grabe. Talagang napapaisip ako kasi nagagawan ko yung part ko na dapat ay para kay Lord talaga. Talagang kahit mahirap ang Rizal, kahit mahirap ang thesis namin, talagang surrender ko kay Lord. Sabi ko, prayer na lang ata ang bag ko. Diba? So, yun yung pinaka-purpose nun, bakit kailangan natin mag-train talaga as in. Kasi pag hindi tayo na-train, hindi tayo maging handa sa labanan ng hinaharap ng Lord. Kasi mahirap lumaban nang walang training. Kaya kung mahal natin si Lord, patunayan natin na may nagmamahal sa atin na katapatan. Mahal natin si Lord. Patunayan natin na may nagmamahal sa atin. Isipin natin yun na may katapatan. Na? Sabi dito sa 2 Timothy 4:8, no, ipapag-upisa tayo sa ating title. Nung time na nakagraduate ako, bago tayo mag-umpisa, nung time na nakatapos ako sa OJT, no, nag-OJT ako, hanap sa OJT. Sa El Palacio lang pala matatagpuan. Nung time na di pa ako napagsimba nun, nung naghinto muna ako sa sister church dahil sa OJT, dahil na may linggo, nakapagsimba ako. Pero nung time nung April, nag-Holy Week, di na ako nagsimba nung Easter Sunday hanggang matapos tong May. Sabi ko, Virgin, na-miss kita. Paano po? Bakit po? Na-miss ko kayo. Kasi hindi ako nakapagsimba nun. Si TJ Mali nakapagsimba pa. Pero ako, kung malabo ako makapagsimba. Kasi ako yung talagang busy person talaga. Talagang, Lord, kahit mabigat na mabigat sa kaloob ko, hindi ako makapagsimba talaga, Lord, dahil busy talaga ako. Noong time na nakatapos ako sa OJT, siguro pinahintulutan ni Lord na mangyari matapos sa OJT. Kasi, tutusin, grabe. Ginawa sa akin ni Lord yun. Talagang, nag-share talaga ako ng gospel. May sumunod na legacy na mag-share ng gospel. Talagang hindi na ako, may mag-share pala. So, Lord, thank you kasi hindi niyo ako pinahirapan sa pag-share ng gospel. Kasi, bago umuwi, nagbasa ako ng Bible. Bago umuwi, nag-devotion ako. Bago mo gumawa ko ng parang narrative. Ganun yung strategy ko ng pagkakaroon ng ganun. Kasi, bakit? Gusto ko, mapapurihan si Lord kahit nag-OJT ako, kahit wala ako sa simbahan. Nung time na natapos ako sa OJT, napag-share ako sa iba ng gospel. Sa umaga, napag-share ako ng gospel. Sa hapon, nung time na sabi ni Sir, oy, Virgin, mag-share ka ng gospel sa panghapon. Ako sir, hindi ako makakauwi talaga. Hindi ako uwi. Mag-share pa ako ng gospel sa inyo. Diba? Isa na yung productive si Rona. Si Rona ay isang nasi-share din ako ng gospel sa isa din ako sa nasi-share ng gospel sa El Palacio. Kaya Virgin, paano po ako magiging masipag na kagaya nyo? Nung time na nag-share ako ng gospel, manda ako sa labanan. Nagbasa ako ng Bible in Proverbs. Kaya talagang pinag-aaral ako mag-Proverbs. Yung pinag-aaral ko yung trust in the Lord, talagang shinare ko sa kanila to. Yung Matthew 6:33, shinare ko na rin to. Ang alam nyo sino yung talagang yun sa kay si Lord. Noong time na natuto ko to, pinag-aralan ko tong gospel na to kasi isang verse lang. Ingat, boss. So, pinag-aralan ko to. Wala kang motor, boss? Sayang. Ngayon, nakabike lang eh. Diba? So, yun yung, ingat boss, yun yung pinaka-common, no? Bakit kailangan nating magpatuloy sa Panginoon? Kasi, kahit wala ako sa simbahan, talagang binigay ko yung, kung saan man ako dali ni Lord, doon ako mag-share. Kasi kung wala ako doon, wala makapag-share ng gospel. Kasi, iba doon, bingi. Iba doon, talaga nakikinig ng porsigihan. Nangyari, may isang productive na nakapagsimba dito. Talagang praise God. Napapaisip ako, Lord, talaga ito ba ay nagbagong buhay? Grabe si Lord, no? Kahit linggo, di siya pumasok para lang sumimba dito. Nangyari, bumalik, nag-encounter. Malalaman ko na lang na umiiyak siya. No?
Niyakap pa si Ate May, di ba? Niyakap pa yung leader, di ba? Kasi, gano'n ka-effective ang mga taong na-share mo ng gospel. Nangyari si Terona, isa na yung sa effective ni Lord. Nyak, invite kita sa simbahan. Ha? Invite kita. O, di ko pa sinabi ang si Rona ng time na yan. Yun, naging productive din siya. Yun, nagsimba siya. Nangyari, nung tong linggo na to, nag-share ako gospel sa kanila. Kahit panghapon, nakapag-share ako gospel. May nakapag-share din. Thank you, Lord, dahil may isang productive na dito na nagsimba pero umuulit mag-encounter. Praise God, kasi kung wala nag-share ng gospel, sino? No? Kung walang nakapag-ano, sino? No? Kaya itong Pilipinas, huwag natin sisisihin to. Kasi tayo magre-reflect niyan kung may mali tayo nagawa. Amen ba? Kasi tutusin kasi sa buhay natin, may mga times na binabago ang Panginoon. May mga nagbabago din yan. Kahit mga pasimuno pa yan eh. Kailangan baguhin ni Lord eh. Diba? So isipin natin na, Lord, may binabago kayo sa akin. Ganun na. Kasi tinitrain tayo para matuto. Diba? So punta tayo sa ating training. So ang training, isa yan sa pinaka-common, crucial na huling verse o huling chapter na pinag-aaralan natin ngayon. Sabi dito, have nothing to do with godless myths and old wives' tales rather than train yourself to be godly. For physical training is some of value, but godliness is value of all things, holding promise for both the present life and the life to come. So, pray tayo. Heavenly Father, thank you for this verse na another verse na pag-aaralan namin ngayon through our training. Na kung walang training, hindi kami makakapaghanda sa labanan. Kaya thank you, Lord. Gamitin niyo po ako to speak out through FB Live. Speaks. Kayo po yung mangusap dito, hindi po ako. Kundi kayo nga po mangusap sa akin, sa pamamagitan ko, mairarating ko po dito sa FB Live. Now, kapag may mangyayari sa buhay ko, kung ano yung mas better, yun po yung gagawin ko ngayon, Panginoon. Yun po yung gagawin ng lahat. Kasi nakikita sa amin kung gaano po kami kahanda. Ganun din po yung ginagawa po namin. Thank you, Lord. Thank you sa pagmamahal nyo. Thank you po sa awa. Thank you sa habag. Thank you sa blessings na talaga naging successful para magamit kami through your kingdom. Salamat, Panginoon. At sa i-believe na to, naway inyong pong gamitin inyong lingkod para magbahagi dito sa gospel na ito. Salamat po. Ito po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, eto ha. So, Titus 2:11. Pinaka-common to. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It trains us to say no to ungodliness and worldly passions. And to live self-control, upright, godly lives in this present age. So dito, nakikita natin yung ungodliness. Pag sinabi ungodliness, yung mga worldly things, di ba? Yung mga ginagawa ng mga passions, yung mga makamundo, yung nagpapagulo sa buhay mo, mga ganun. Pero, ang kailangan lang natin, disiplinado. Na, kailangan natin, hindi pwede basta tayo lalabas sa church kung wala tayong naiintindihan. Kung may nakapag-share sa'yo ng gospel, panahon na para mag-training ka. Para may mangusap sa'yo through Holy Spirit. Kaya kailangan. Kaya pag may share sa'yo, huwag ka munang uwi. Kasi pag umuwi ka, di mo matatanggap yung blessings si Lord sa inyo. Tandaan niyo yan ha. Kasi pag umuwi ka kagad, di mo matatanggap kung binabless ka ba ni Lord o hindi. Kaya don't forget, yung message ng Lord para sa iyo yun. Kasi niligtas ka ng Diyos, kaya ka nagsimba. Kaya pag may leader sa'yo nagyaya, makinig ka. Diba? Bakit? Kasi yung mga ginagawa ng ungodliness, yung hindi makalugod sa Panginoon, dapat tinitrain yan para maging godliness. Diba? Yun yung time na pinagpapalaan Diyos sa mga taong marunong makinig. Diba? So sabi sa Hebrews 13:12, no? To 5:13-14, rather. Anyone who lives in milk, being still an infant, not acquired with the teaching about righteousness, but solid food is for mature, who is constant use, have trained themselves to distinguish food from evil. No? Ang unang level na ginagawa ng training,
ang level niyan in training, dito sa according to the Bible, no? Ang food level in training according to the Bible, una ay pinapakain dapat ng gatas. So bakit kay Berjun? So yung gatas, nakikita sa atin yan, no? Kapag bago pa lang yan. Baby Christian pa lang yan, first timer pa lang yan. No? Kapag may nag-share sa isang verse, makinig ka. Siyempre, di naman habang buhay, milk ka eh. Tandaan natin, may gagabay sa atin sa mga susunod. Susunod tayo naman na mag-aalaga. Sa baby pa lang, ang ininom ng mga bata, milk muna. Hindi kanin. Mamaya, pagtikim mo, nabulunan na pala yung bata kasi pinapakain mo karne. Di natunawan yung karne. Delikado yun. Saan yung solid food? Dapat yung mga milk tea, milk, no? Ang ginagawa kasi ng milk ay para sa mga baby Christians pa lang to. Yung mga bagong yaya. Yung niyayaya tayo, no? Para mag-mature sa faith, no? Yun yung milk. Ginagamit ang milk para sa mga baby Christian na o nag-uumpisa pa lang sa pananampalataya. Na? Yun yung ginagawa ng gatas. Milk faith ang tawag dyan. Pangalawa, yung bread. Ano yung ginagawa ng ng milk? Kasi ang ginagawa ng yung mature, kasi napagbigay sa atin na mature yan, yung milk, yung bread, yung solid food, no? Bread, pinapakain yan, mga biskuit, ganyan, no? Di ganun kadali, pero ang totoo niyan, ang bread kasi ay para sa mga kinoconsolidate. Pag tayo kinoconsolidate, pag ano ibig sabihin ng consolidation? Pinapatibay yung pananampalataya mo sa Diyos. Yan po yun. Kaya nag-umpisa ka pa lang na magsimba bukas dito sa Christian Church. No? Ibig sabihin, mag-umpisa ka muna sa gatas. Yun yung milk faith ang tawag. Pangalawa, yung bread. Hindi pwede na yung training mo, bread ka na kaagad. Ay, grabe ka naman. Grabe ka naman. Yung milk faith mo, kailang makapaglingkod ka kay Lord. Agad-agad. Grabe. No, minilk feed mo na agad. Di ba? Minred mo agad. Kung nabulunan yung bata, di nasisimba yan. Di ba? Patid. Unay mo muna ang gatas. Kasi ang gatas, yun yung time na makapaglingkod ka pa sa Panginoon yan in heartly. Di ba? Pangalawa, yung bread. Kasi, hindi tayo makakain ng basta-basta kung hindi natin natitrain na maging consolidator. Diba? Kasi yung mahal natin ng Diyos, dapat ginawa natin yung dapat na mapagpapalugod sa Kanya. No? Kasi parang tayo sumusuntok sa hangin. Kapag di natin natrain yung sarili natin, parang baliwala lang din sa atin. No? Kasi kung mahal natin ng Diyos, patunayan natin na may ginagalawan Diyos sa atin. Kasi syempre, yung consolidate, nakapagpapatibay ng faith yun. Gano'n ang purpose ng purpose about Jesus. Yan yung bread. Pangatlo, yung solid food. Ito yung tinatawag na mga discipleship. Ano yung ginagawa ng discipleship para sa atin? Kasi syempre, isipin natin ang discipleship, napakahirap yan. Hindi tayo susunod. Ang madali lang kasi sumunod, no? Pero yung magpasunod, napakahirap. Mahihiya ka talaga. Tosin, ako, nasa School of Leaders 1 pa lang naman ako. Pero natapos na ako. Pero nung pangalawa, nasa na ako nun. Ngayon, nasa Solto pala ako, pero di pa kami nag-umpisa. Ang Solto kasi, mas mabigat pa yun. Kailangan may ka na kagad, may 12 ka na. Pero hindi pa ganun. Magtitrain ka kagad sa Sol 2, tapos di ka dumaan ng Sol 1 at Sol 2. Nahihirapan ka talaga niyan, di ba? Di ka nga pinapahirapan ni Lord, tapos ikaw pinapahirapan mo sarili ba, di ba? So, kapag tayo nasa life class, hindi ka pwede mag-School of Leaders 3 nang hindi ka nakapag-life class. Bakit? Kasi ang life class, dyan mag-uumpisa yan.
Kasi parang gatas pa lang yan yung mature faith mo, di ba? So hindi tayo papayag na parang baby faith lang. Di ba yung ginagawa ng baby faith? Pinapakain mo na kagad ng gatas, ay pinapakain mo ng solid food, discipleship na nga, pinapakain mo pa ng milk. Grabe naman yan, ka-abnormal lang naman yan, di ba? So, yung solid food is about discipleship and sending. Napakahirap niyan para sa isang mga kinakain natin. Kasi mahirap niya sa totoo lang. Yung heart natin dapat pang discipleship talaga eh. Kapag tayo nasa discipleship na, kailangan natin umayos. Kapag tayo na-encounter na kay Lord, mag-ayos-ayos tayo. Bakit? Kasi tayo ay nasa solid food. Ganun po yung katawagan ng isang matibay ng pananampalataya. Amen po ba? Yun yung solid food. Ano yung mga solid food? Yung mga meats, no? Yung mga meats, kasi meats mahirap matunawan eh. Kasi matigas na eh. Mahirap sumabak ng hindi natin nalalaman. Kaya kailangan natin sumubok. Gawin natin kung ano yung mas better. No? Mag-umpisa tayo sa gatas kasi ang gatas ay parang sa mga baby Christian pa lang. Pangalawa, ang bread. Kasi parang kalahati 50-50 pa lang. Isang mature, isang kalating baby, kalating mature. Kasi parang tumitibay na yung faith mo. Ang solid food, like yung mga meats, poultries, products, is essential level of discipleship. Alam niyo po bakit? Ang training, sumasabak tayo sa mga based on sa mga kinakain natin. Based on faith, sa faith kay Jesus. Depende sa kinakain natin. Yan yung mga effective ng discipleship. Ano yung discipleship plus process kay Virgil? Ito yung mga time na life class, encounters, hindi pa kagad school of leaders yun, undercover. Kasi hindi pwede tayong mag-undercover ng hindi pwede tayong mag-school of leaders hanggat di tayo nalilid sa undercover. Kasi ang undercover, part na siya ng discipleship sa atin. Hindi tayo matututunan sumunod, hindi tayo tuturuang magpasunod kung hindi tayo matututong sumunod. Bakit? Tinitrain tayo paano natin susundin. Paano tayo susunod sa mga nakakataas sa atin. Kasi sila yung pinaka-highest. Lalo na kay Lord. Kasi sila yung mga ginamit ng Lord. Amen po ba? Ganun ang matibay ang faith. Depende sa kinakain nyo. Yun yung tatlong yan. No? Then balik tayo sa ating Kaya kapag hindi ka ready, hindi ka fit, maging trainable, hindi yan papayagan Diyos na mapunta ka agad nang walang training. Para ka lang bumabalik sa dating gawain. Kaya kung gusto magbago, we need to train yourself to believe God in His presence. Balik mo yung presence ng Lord sa'yo. Kaya kung mahal natin ng Panginoon, pumunta tayo sa mga trainings kasi yan yung makakapagpag-grow sa atin. No? Kasi kung walang training, paano yan? No? Kasi hindi tayo matututo kung hindi tayo sumusunod. Yan yung biblical scripture natin. Training in righteousness, no? Sabi sa Hebrews 12:1, no discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, is produced the harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it, di ba? Kung walang discipline at that time, masakit. Pero kapag tayo dinidisiplina, tayo ay magkakaroon ng panalo. Kasi matatalo kapag walang disiplina. Ginagawa mo parang pride yung sarili mo. Tutulungan ka na nga, makulit ka pa rin, di ba? So, hindi pwede tayo papayag na sobrang matigas ang bungo natin. Di ba? Kapag wala tayong disiplina, anong nangyayari sa atin? Nagiging abnormality yung isipan natin. Kaya ngayon pa lang, bago-baguhin natin yung isip natin na, ay, baka hindi tayo maging ganito. Baguhin natin yung isip natin na ganito kasi mali yung mindset natin na habang buhay na ako ganito. Hindi, tanggalin nyo yan kasi hindi yan nakakalugod sa paglilingkod sa Panginoon. Tanggalin nyo yan. Okay? Yun yung pinaka-common talaga. Ang process of spiritual training is textbook. Ano yung textbook? Textbook. Speak the words. Textbook. The textbook is scripture. Anong ginagawa ng scripture? Ever yun. Doon sa pinag-aaralan natin sa 2 Timothy 3:16, no?
All scripture is God-breathed. No? Ito yung ginagawa ng law, yung batas. Sining batas? Yung Bible, scripture. Basahin niyo yun. Para malaman niyo kung ano yung mga bawal or pwede. Di ba? God's word defines what is right and provides the blueprint of living an upright life. Diyan tayo maglalago. Diyan tayo lalago kapag binasa natin yan. No? Hindi lang basa-basa, paano natin ma-entertain, paano natin maintindihan yung pagkabasa natin sa scripture, ay the coach, yung Holy Spirit. The Spirit convicts, guides, and provides the inner strength to sustain your spiritual growth. Ito yun. Bakit kailangan ng coach? Kung wala mag-maintain sa atin, kung wala magtuturo sa atin, sino? Sarili natin? Hindi natin kayang turuan ng sarili natin. Kasi maaari tayong matalo. Maaari po tayong matalo. Maaari po tayong ma-depress. Maaari po tayong mapunta sa maling bagay. Pero yung ipagkakatiwala mo yung buhay mo sa Holy Spirit, talagang i-convict ka niyan eh. Mali ginagawa mo. Ito dapat ang gawin mo. Diba? Ganun yung Holy Spirit. Kasi kapag wala nagsusustain sa iyo ng inner growth, nag-iiba yung dating mo. Diba? Nag-iiba yung dating ng galaw natin, yung mga decision natin, mga pananalita, ganun. The gym, daily life, lalo na devotion. No? Hindi pas-pas devotion to. Trials, relationship, and daily choices serve as practical environment where your faith is tested and strengthened. Yung gym. Yung gym na ginangang parang diba? Pero nangyari, bakit nagiging Bakit nagiging lumalakas yung muscle? Diba? Kasi, nag-gym tayo, di ba? Physically, lumalaki muscle natin. No, di ba? Nag-gym tayo para lumakas muscle natin, para lumakas, mga ganyan. Pero sa spiritual, paano ba tayo lumalakas? No? Sa pamamagitan ng prayer and fasting, technique yun. Like yung pagpapayat mo, fasting na, prayer and fasting. Tama itong nadala kong customer na si, Maria, sabi sa akin. Di pa kami nagsaing. di pa kami nagsaing, di mo pa binibigyan ng tubig. Diba? Nagrereklamo sa akin. Sabi, ito na, sorry na. Nalate na lang ako nung dating. Pasensya na kung ngayon ko lang naisingit to kasi tutusin. Ginawa ko yung part ko. Binigyan ko siya biskwit kasi ayoko nagugutom eh. Pag hindi ako nagdala tubig, bibigyan ko ng isang balot ng biskwit. Sabi sa akin ni Ate Gemma, kunin mo to. Sige, Nay. Sa inyo na yan, di ba? Sa inyo na yan. Sige, sa inyo na yan. Di ba? Sa inyo na yan. Sige, alang ako. Ha? Mahalaga nakakain si Mariel. Busog siya. Pinapasting niya. Pag nagpapasting siya, di siya nakain. Alam mo ba, maghapon na kaming naghihintay sa'yo. Maghapon na kaming di kumakain nagsasaing. Tapos wala pa kaming tubig. Di ba? Ayun. Sumeksi ngayon naman siya. Sumeksi naman siya. Di ba? Nakakatulong ng prayer fasting. Di ba? Di ba? Bakit gano'n? Grabe. Gabing-gabi ko dinadala niyo na. Grabe. Pero, asawa ng Diyos, mapayat naman niya. Mapayat naman siya, di ba? Di ba? Kapatid, isa yan sa nakakapagpalakas ng spiritual mature. Yung gym, yung prayer and fasting. Talagang hindi kumakain, pero anong ginagawa ni Lord? Anong ginagawa mo? Eto, gulay lang kinakain. Eto, walang kain, tubig lang. Di ba? Ganyan ginagawa ng mga mature person, di ba? Talagang nag-gym sila para lumago yung faith mo. Diba? Yan dapat yung mga daily lifestyle. No? Para mapalakas yung faith mo, yung mga pagsubok mo sa buhay, problems, relasyon, no? Yung choices mo as a practical decision, yung gym, yung daily life mo. Paano mo ba naisa pamuhay yung inyong mensahe? Yung goal, maturation, yung mature. Dapat may goal ka. Hindi pwedeng sasaba ka na sa gera nang walang goal. Walang vision, walang purpose. Delikado yun. Baka sumamplang ka dyan. Di ba? The ultimate purpose of its training is to make you complete, mature, and ready to serve others effectively. Yan yung goal mo. Yan yung goal. Di ba?
Kapag tayo na sa mature person, kailangan natin, intindihin natin, mahalin natin yung mga tao nagmamahal sa atin. Tinuturuan tayo paano tayo lumago, di ba? Anong purpose niya kay Berjun? Kapag hindi natin na-train yung sarili natin sa Panginoon, mabibigla tayo. Ano niyo po bakit? Kasi sipin natin, kapag tayo pala may goal, may nangyayari sa buhay natin. Sumasabak tayo sa training. Kasi sabi sa tutusin, yung 1 Corinthians 9:27, no? Ito, mahirap-hirap intindihin to. Kasi tutusin, ang ginagawa ng verse na yan is to grow, no? Talagang to train. Talagang titrain talaga tayo dyan. No? Talagang buong buhay natin, inaan natin sa dugot pawis natin, di ba? Yung mag-train tayo, mag-boxing. Pero nangyari, nanalo ba? Natalo. Kapag wala kang guidance ng Holy Spirit, matatalo ka. Kapag wala kang discipline sa Holy Spirit, matatalo ka. Yun yung purpose ng training. Amen? Ganun yung purpose ng mga great believers kapag tayo naglilingkod sa Panginoon. Talagang ang Bible is scriptural basis. No? Yung ginagawa nga niya, nag-gym yan eh. Nangyayari. Ayun. Sumakses. Yung muscle, lumalaki. Di ba? Kapatid, if you want to believe God, paano mo malalaman na ikaw pala ay believer? Ano po ba ang mga basic techniques? Paano po tayo maging believer? Number one, kailangan habit mo pala mag-prayer. No? Dapat habit ka lagi mag-prayer. Kahit di ka nagsisimba, nagpe-pray ka din. No? Sabi maglanya daw ng separate time for prayer. Kasi para kay Lord yun. Kapag kundi na, dahil kay Lord yun, nag-iiba na yung action ng preaching styles mo. Nag-iiba na yung ginagawa natin, nag-iiba yung... Kasi si Timothy ginamit na Lord eh. Talagang totoo siya eh. Talagang ginagawa niya kung ano yung best makakapagpabigay ng papuri sa kanya. Ha? Ginagawa ako, ganyan din. Kaya everyday ako nagla-live kasi sabi nga sa declaration, no? Give us instrument, no? For the give leader of leaders to be a platform, di ba? Pero nangyari, eto ginamit ako ni Lord to speak out, no? Kung wala magsasalita, sino? Kung wala magbabahagi, sino? Kaya kailangan ng training pagdating sa pagbabahagi ng gospel. Ang pagbabahagi kasi ng gospel, hindi siya napakahabang oras. Kailangan, may nakiklear din sa kanila. May naintindihan sila. May natutunan. Hindi pwede yung tapos di ka pala nagpapatama sa sarili mo. Di ma-pride ka. Wala makikinig sa'yo kung gano'n. Di ba? Kasi yung next generation, walang dadating sa'yo kapag hindi ka umayos eh. Alam natin, ayusin natin ang buhay natin. Para saan natin, may mga asahan talaga tayo. May mga gagawin ng Panginoon sa buhay natin. No? Kailangan, bilang mga naglilingkod, kailangan, may maayos talaga tayo bilang servant ng Panginoon. Kaya huwag tayong gagaya sa mga taong hindi marunong makinig. Delikado yun. Baka masemplang tayo dyan. Amen? So ngayon, bilang konklusyon, ano yung number 1 na kailangan natin matutunan? Number 1, kailangan always be prayer. Mag-pray tayo kasi yun yung nakakapag-habit. Prayer lang yan. Pangalawa, read the scripture and devotion time. Write it. Hindi yan basta paspas devotion. Write it and i-meditate on it day and night. Pangalawa yan. Read the Bible and meditate on it day and night. Pangatlo, kailangan habit mo na isabuhay yung natutunan mo. O para ka nag-gym. Ganyan training. Dapat train yourself by God. Dapat ganun dapat ang mindset natin. Kailangan corrected by, ganyan. Corrected by Jesus. Ganun dapat ang heart natin. No? Hindi tayo pwede mag-devotion nang hindi ka nadidisipline ni Lord. Delikado yun. Parang dyan, sarili lang inisip sa Bible, di ba? So kapag nagbabasa tayo Bible, tumanggap tayo ng pagtatama. Kasi kung walang pagtatama, hindi tayo mababago. Hindi natin ma-encounter si Jesus kung walang pagtatama. Kaya palakpakan natin yung mga nag-encounter kanina. Diba?
Grabe si Lord, no? Kasi kung wala si Lord, paano mababagong buhay nila kung di nila tinatama yung buhay nila? Through encounter, di ba? Ano nangyayari sa encounter? Kasi binigay niya yung sarili nila sa krus eh. Kay Lord. Binigay niya yung sarili nila kay Lord. Nangyari? Umiiyak sila. Nare-restore yung buhay ng nasirang pamilya. Di natin alam na baka isang nag-encounter dyan ay member ng family. Tama nangyari. Ang member ng family talagang grabe. May mga nagagawa ang Panginoon through family. Kasi sa family, sa isang member ng family, may magte-testimony sa bahay. Kasi alam mo ba, may ginagawa. Di ba? May ginagawa Lord sa buhay ko. Di ako ganun kapasaway, pero tuturuan ako paano tuminom. Di ba mga ganun? Dati naginom ako, pero ngayon, wala na. Kahit isang patak, di na ako naginom. Diba? Talaga umiiwas na ako kasi di na ako naginom. Kasi talagang sold out na ako kay Lord talaga. Kasi kapag hindi ka sold out, big sabihin, hindi mo totally surrender yung mga mali mo na gawa kay Lord. Aalisin niya ni Lord, babaguhin ng panibagong yugto yan. Amen? Yun yung pandugtong buhay yan. Kaya kung hindi mo nasusurrender ang buhay mo sa Panginoon, ngayon magpe-pray tayo bago tayo matapos. Okay? So, pray tayo sa Lord. No? Pick mo yung mga mata mo at damdamin mo yung presence ni Lord. Sabi mo kay Lord, lahat ng mga kasalanan mo, lahat ng mga maling nagawa mo, na sa buhay mo, nakapagpagabag, nakakaroon ng anxiety sa buhay natin, surrender natin kay Lord. No? Talk tayo kay Lord ngayon. No? Hindi tayo pwede maging trainable na hindi natin naisusuko ang buhay natin sa Panginoon. And then, no? Yan okay na with the Holy Spirit version. Yala shakala bababa yala shibibibibi yala bababa. O yala shaka bababa. We rebuke all sins in Jesus' name. Lord, I accept I accept your correction through the Bible. Talagang magre-reflect sa amin ito, Panginoon. Lord, alam ko po may mali kami at kayo na po may tama. Talagang Lord, kayo po yung the best para kami mabago. Kayo po yung reason kung ba't po kami binago. Kayo po yung reason kung ba't nagkakaroon ng liwanag ang buhay po namin dahil sa inyo. Lord, thank you dahil sa inyo po lahat nagbibigay ng papurit pasalamat ay para po talaga sa inyo to, Panginoon. Marami ngayon nabibingi-bingan sa gospel, pero may isang taong handang tumayo at magbahagi ng salita. Yun ay mga taong nag-share sa FB Live through your word. Talaga hindi mababago yung pagmamahal niyo po. Kahit gaano man kami makasalanan sa libutan na ito. Talagang kayo po yung napapapurihan po namin sa gabing ito. Surrender mo yung kasalanan mo. Surrender mo lahat. Lahat ng kung ano ng kabalbalan sa isip mo. Kilos mo, galaw mo. Surrender mo lahat yan. Iyala siya kalabababa, yala babababa, yala babababa, siya babababa. Lord, I pray, Panginoon, talagang etong kasalanan na ito ay tinutuldukan po namin. His name. Ngayon pa lang. Yung reason kung ba't di po kami makapagsimba bukas. Yung reason, yung mga madadaming reason, tinutuldukan mo namin, in Jesus' name. Lord, alam mo, Panginoon, pagamat hindi pa kami perfect, totally perfect, pero kayo po yung perfect para kami mabago talaga in the process person. Lord, thank you. Thank you sa gabing ito na ginamit niyo po yung lingkod. Through your word na talagang magbibigay sa amin ng pagbabago sa mga buhay. Kahit mahirap man, tatanggapin pa rin po namin with love, Panginoon. Kasi kapag talaga naitama kami, yun po yung inyong pong pagmamahal, Panginoon. Kaya salamat po. Salamat po sa inyo pong word na na-reflect po kami at natawan po kami at naging handa po kami para sumabak sa gyera. Bagamat mabigat yung gyera po namin, pero ito Lord, handa na po kami pumasok dito with your love. Talaga sasamahan niyo po kami sa bawat gyera ng inakarap namin ngayon, Panginoon. Kaya salamat po. I pray, salamat po. Salamat po.
Salamat sa pagsama sa amin. Na inyo po kami samahan hanggang bukas. Pagtulog po namin. Hanggang sa paggising namin at unahin po kayo sambahin para bukas. Isang masarap na tulog. Masarap na gising. Para bukas ay makapagpasalamat sa inyo ng walang inuunang iba. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Kayo po ng salamat sa FB. Salamat sa inyo pong ginamit. Talaga naging fruitful po. Bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Plapakan natin, Panginoon, ngayon. So, very thankful talaga kasi itong topic na dalawa, pinaka-short to, para tayo mabago. Hindi natin mababagong Pilipinas kung hindi tayo tinatama yung sarili natin. Alam niyo po bakit? Pag tinatama tayo, magagalit ka, di ba? O, yun. Dapat tayo din. Bilang mga disciple, kailangan tumanggap tayo ng pagtatama. Wala tayong magagawa kung ganun lang nangyari. Tanggap lang tayong pagtatama kasi no choice tayo. Kahit masakit, kailangan mo tumanggap eh. Di ba? Ganun yung heart ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Kailangan, everyday must be okay. No? Kaya tuloy-tuloy tayo through FB Live. Huwag tayong mawawalang pag-asa. Talagang may gagawin sa atin si Lord para tayo mabago. Mahirap mabago ang Pilipinas, tandaan niyo yan. Pero kung tayo magbabago, is much better. Tayo magiging modelo para sila naman na mabago. Amen? Yan lang kasimple. Pag tayo naglilingkod sa Panginoon, kailangan tayo muna makikitaan na role model. Dapat sarili muna bago iba. Yun, yung pagmamahal ni Lord, talagang hindi matutumbasan yung galing, yung sakripisyo at yung awa na binigay sa akin ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Kanya sa lahat. Sa lahat ng mga ginawa niya sa atin sa cross, ginawa ni Jesus sa cross. At be thankful kayo kasi kundi sa lahat ng makasalanan na yan, naligtas kayo. Hindi yan magagawa ni Jesus kung ganun lang din gagawin natin. Kaya ngayon pa lang, surrender mo lahat ng mali mo, i-confess ka, magpatawad ka, mag-ayos ng buhay, gawin mo yung basic lifestyle mo, gawin lang natin kung ano yung mas nararapat. Amen? Gawin natin kung ano yung mas better na magpapasaya sa Panginoon. Okay? So, I hope pinatutunan tayo sa dalawang topic natin. No? Ano yung mga topic natin? Unang-una is teaching. Pangalawa, rebuking. Pangatlo, correcting. And pang-apat is training in righteousness. So, yung tinuro ko ng mga nakaraang buwan, naway may apply nyo yun. Ano yung purpose ng encounter? Kapag tayo na-encounter, it means eto yung nabagong buhay na with Jesus. Amen? Kung mahal natin si Lord, kailangan patunayan natin na mahal natin ng Panginoon. Amen? Ayun, pinatutunan tayo ngayon. So, bukas, yung mga tinatamaan kay Lord, simba tayo bukas, ano? So, bukas dito sa Galilee, kung want nyo naman, go lang. Kung hindi, go lang. Wala tayong problema. Pero kung want naman, mag-PM kayo sa akin, 8 a.m. or 2 p.m. na naman. Chat nyo ako kung will nyo. Kapag susunduin ko kayo. Pag ayaw nyo, diwag. Sige lang. So, kaya kung want nyo, tara. Tara sa church bukas. Kahit sa kayo magsimba, tara, simba tayo ha. So, simba-simba din pag may time. Kung want nyo naman, mag-chat kayo sa akin kung sa amin kayo. Okay? Next is, lalo na dito, no? Cell group, no? Tuloy-tuloy na yan. No? So, next week, tuloy-tuloy na cell group kasi nagkaroon ng encounter kanina kaya di na natuloy, no? So, okay, back to online life group, no? So, sa susunod na buwan ay bagong series na po tayo. So, ang bagong series natin ay kakaiba. Yung ating The Life and Words of Jesus, no? Yun, akala natin is the life and words of Jesus, no? Life and words of Jesus. Ngayon, life and words of yung Rizal, yung ginagawa. Papalitan natin ng life and words of Jesus, no? Ano yung mga ginawa ni Jesus sa cross, no? Paano natin kung may babae ba si Jesus? Wala, no? Pag-aaralan natin kung ano yung naging kasaysayan ni Jesus Christ dito sa Bible. Ito ay by series po siya. Hindi po yan mawawala. Kaya tutukan nyo po yan next month, no? Kasi sa July,
kakaiba yung mga series dito. Kasi more on kakaibang technique, paano po ba maging effective yung pag-aaralan natin yung mga kasaysayan ni Jesus Christ. So, kailangan matutunan natin to, paano natin magagawa ng way. Kung paano nga bang ginawa ni Jesus Christ sa mga disciple nila. Okay? Sa mga disciple niya. Nung naging effective ang pagtuturo o hindi. Ganun. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod para aware kayo sa mangyayari. Okay? So, yun lang po. And shoutout nga po pala sa nakapanood. So, si Enet. Bagong buhay na to. So, I hope, si Hale. Okay lang naman ako. So, sa mga nanood po, maraming salamat po. So, di ko na kayo isa-isain kasi inaabot na tayo ng alas 11. So, paano yan? So, thank you for being watching, And I hope next week, tuloy-tuloy tayo sa online gospel sessions this coming Saturday, every Saturday after siya ng Commanding the Day prayer. 9:30 p.m. Kung hindi kumaga naman natatapos to, 9 p.m. Mag-umpisa na tayo agad. Okay? So, yun lang po and have a nice day po and ingat po kayo and keep safe po. Ako po si Keberjon po. Naway, may natutunan tayo sa 4 na biblical scripture na pinag-aralan natin kanina. So, ano yung natutunan nyo sa 4 na yon? Just comment, Comment, then babasahin ko yan maya-maya. So, yun lang po and have a God bless. Have a night. Salamat po.